Kaya pala ilang araw nang nawawala yung signal ko dito, nagkaroon pala ng problema sa internet na pinakabit namin dito sa bukid. Kaya naman pinuntahan nga nila ngayong araw para ayusin dahil na-disalign nga daw. Kaya pala sa tuwing nagla-live ako sa TikTok, nag-e-end nga ng kusa yung live ko dahil nawawala-wala nga yung connection. At habang inaayos nga nila yung internet, dumating naman itong si Ma'am Joy para kunin nga yung naiwan niyang table dito nang nag-boodle fight nga kami dito sa bukid. Aba, at napakabait nga nitong si Sir na nagkabit ng internet namin dito. Siya pa nga tumulong sa akin para buhatin nga itong table at maisakay nga sa sasakyan ni Ma'am Joy dahil may kabigatan nga din ito. Bago nga umalis si Ma'am Joy, sinabihan ko nga na magpitas kami ng patola dahil meron na nga pwedeng anihin para nga may maiuwi naman siya. Napakabongga naman ng patola na to at ang unang nag-harvest nga sa kanya ay ang ating Mrs. Universe. O diba, sabi nga nila sa nagpipitas daw yan pag malamig yung kamay ay dadami nga daw yung bunga. Kaya aabangan ko nga ito kung mas kakapal nga ang bunga ng patolang itinanim ko. Diba, sobrang nakakatuwa lang dahil ito yung unang beses na aani nga ako sa patolang tanim ko. Tuwang-tuwa nga din itong si Ma'am Joy dito sa patola. Tinatanong niya nga kung paano nga daw ito lulutuin o babalatan. Paano ba naman kasi ibang patola nga yata ito sa alam niyang patola. Bali dalawang klase yata kasi ang patola. Merong makinis at merong magaspang ang balat. Nakakatuwa lang itong si Ma'am Joy dahil gustong gusto niya nga rin dito sa bukid. Nagbibiro pa nga siya na babalik nga daw ulit siya. Nung mga oras nga na to ay hindi na rin sila nagtagal kaya ayan, pauwi na nga rin sila. Maraming salamat po sa pagbisita ulit. At eto naman yung internet natin. Bali tinanggal na nga din nila dun sa unang pinaglagyan nila dahil pangit nga daw dun kapag malakas nga yung hangin ay nadidisalign nga. Iikot-ikot nga siya pag mahangin dahil lumuluwag nga yung inilagay nilang alambre. Nagulat nga ako kusang nagpunta nga sila dito. Paano ba naman kasi hindi nga ako nagrereklamo na ganun na nga yung signal ko. Akala ko kasi sa panahon lang dahil itong mga nakaraang araw ay malakas nga ang hangin. Bali dito na nga lang din pala nila inilipat sa bubong ng CR para mas maging maganda nga ang signal at hindi nga gumalaw-galaw kahit mahangin. Sa bubong naman talaga dapat ito nakalagay, kaso nga lang nung nagpakabit nga tayo ng internet dito, kubo pa nga lang yung meron tayo. Hindi nga to maiikabit sa kubo dahil pawid nga lang yung bubong nun. Kaya ginawa na lang din muna namin ng paraan kung saan nga muna nila ikakabit. Sa wakas at natapos na din nilang ayusin yung internet kaya ayan, uuwi na nga sila at tignan nyo naman okay na nga yung internet natin dito. Pagtapos ng mga ilang kaganapan na yun, inihanda ko na nga din ang lulutuin ko. Syempre ang patola na galing sa tanim ko. Bali igigisa ko nga lang to tapos lalagyan ko nga ng miswa na bagay nga dito sa patola tapos lalagyan ko nga lang ng 1/4 na karne ng baboy para mas maging malasa nga yung ginisang patola natin. Para na din mas maging masarap dahil bumisita nga dito yung kapatid ko at kasama niya nga yung mag-ina niya. Bagong pitas pa talaga tong patola na to kaya siguradong masarap nga ito, manamis-namis pa nga. Masarap din sa pakiramdam pag sariling ani mo nga yung kakainin mo. Lalo na kung pinaghirapan mo nga ito bago mamunga. Isa rin talaga sa pinakamagandang paraan natin ngayon ang pagtatanim para mas makatipid nga tayo. Para hindi lahat ay bibilin natin. Lalo na ang gulay ngayon napakamahal, parang ginto na nga din. Ngayon nga ata ay mas mahal pa nga ang gulay kaysa sa karne at isda. Alam nyo, sobrang laking tipid ko nga din simula nung namumunga na nga yung mga tanim ko. Dahil hindi na nga ako bibili ng mauulam sa labas. Maliban na lang kung gusto ko nga itong sahugan. Katulad ngayon may bisita nga ako kaya lalagyan ko nga ito ng karne. Syempre, minsan lang naman sila pumunta dito kaya mas pasasarapin ko nga. Bibihira lang din talaga ako kumain ng karne at isda dahil ang madalas ko ang kinakain dito o inuulam ay mga gulay, nilaga, inihaw. Dahil bukod sa nagtitipid nga ako, yun nga din ang hilig kong kainin. Pag laging gulay nga ang kinakain natin, siguradong hindi nga tayo basta-basta tatamaan ng sakit. At isa pa, sabi nila nakakapagpahaba daw ng buhay ang gulay. Alam nyo, napakasimpleng ulam lang nito pero siguradong mapaparami na naman tayo ng kanin dito. At tignan nyo naman tong bisita ko na napaka-cute. Anak nga pala ito ng kapatid kong lalaki na mas bata nga sa akin kaya pamangkin ko nga ito. Noong mga oras nga na ito ay kumakain na nga din kami kaya ayan, inihiga nga muna namin siya dito sa kwarto ng kubo. At dahil mahilig nga ako sa baby, hindi ko nga siya natiis kaya ayan, tumabi nga ako sa kanya habang kumakain nga ako para makausap ko nga siya at malaro. Sobrang nakakatuwa lang din talaga kapag may baby nga tayo na nakakausap at nalalaro. Kumbaga nakakawala nga din sila ng pagod. Napakahilig ko rin
rin talaga sa baby kahit napakarami ko na nga din pamangkin. Siguro mga nasa 46 na nga din ang pamangkin ko. Na kahit ganun nga sila karami, hindi pa rin ako nagsasawa sa baby, lalo na kapag may bago nga. Siyempre kapag baby pa lang yan yung masarap laruin, masarap halik-halikan. Pero kapag malalaki na yan sila, ay sigurado masakit na yan sa ulo. Bali 2 beses ko pa nga lang din atang nakikita ito si Jade, kaya ayan sobrang excited nga din ako. Halos hindi ko nga siya maiwan sa tabi niya nung nakahiga nga siya dito sa higaan ko. Fast forward na nga, pagtapos ng lahat ay umuwi nga din sila, kaya ayan nag-abala na naman ako dito sa garden. Gumawa nga ulit ako ng balag o magagapangan nga ng upo dito sa harap ng kubo dahil nagapang na nga din yung tanim kong upo dito. Bali inuunti-unti ko nga lang din ang paggawa ng balag dahil may kahirapan nga din sa pagkuha ng kawayan. Syempre hindi naman natin kailangan madaliin lahat ng ginagawa natin. Ang mahalaga may natatapos tayo sa loob ng isang araw. Medyo inabot na nga din ako ng gabi sa paggawa niyang balag na yan, kaya ayan medyo madilim na nga rin sa paligid. Hanggang dito na lang po muna ulit ang aking video. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta nyo.